Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ako po ang inyong lingkod, si Brother JR, ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa mga oras na ito. Kamusta po kayo? Kamusta po ang bawat isa sa atin? Hopefully, ang bawat isa po sa atin sa mga oras na ito ay nasa maayos na kalagayan. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Korinto, Kabanata 12, versikulo 12 hanggang 27. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong The Church as the Body of Christ. Pero bago po tayo magpatuloy, hayaan nyo po na tayo po ay saglit na dumulog sa ating Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay nyo nga po sa bawat isa sa amin na kami nga po ay muli na makakapakinig ng inyong nga pong salita. Dalangin nga po ng bawat isa sa amin, ang aming mga tenga, ang aming mga puso, ang aming spiritual, Panginoon, ay maituon namin ng tama po upang makapakinig ng inyong nga pong salita at matuto ang bawat isa sa amin na naayon po sa inyong nga pong kagustuhan. Ito nga po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. The Church as the Body of Christ. Ito po yung title na ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Naniniwala po ba kayo na lahat tayo ay may bahagi sa church? Praise God po sa mga tumugon. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay bahagi ng church, alam mo ba na natutuwa sa iyo ang Diyos? Kapag sinabing the body of Christ, yun ba ay singular or plural? Tama po, singular. Hindi naman sinabing bodies of Christ. According po kay Craig Groeschel, God is not calling us to go to church. He is calling us to be His church, the hope of the world. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lamang pumunta sa church, kundi tayo mismo yung maging church at tayo rin ang maging pag-asa ng mundo upang maibahagi natin doon pa sa mga hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Sa gabing po ito, meron po ako sa inyo na gustong iwan na 3 punto. At ang unang punto po na gusto ko pong iwan sa inyo, yung design of the church. Ano ang design ng Panginoon sa church? Kapag sinabing church, ano po ang pumapasok sa isip ng bawat isa sa atin? May pastor, may members, deacon, singers and musicians, tagalinis, tagaluto, tagahugas, at itong matindi at nakakatawa, tagakain. Nakakatawa sa pandinig, no? Pero hopefully, hindi po tayo nananatili sa tagakain lamang. At nakikitaan rin po tayo ng pagkilos sa loob ng simbahan. Amen po? Amen. Sabi po sa ating pag-aaralan, o nabasa kanina, sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 12, versikulo 12. Hayaan niyo po na aking basahin. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Iisang katawan. Napakaganda po ng illustration ng ating Panginoon sa ating pinag-aaralan sa mga oras na ito. Ang kanya pong illustration ay siya daw po yung katawan na kung saan ay binubuo ng napakaraming bahagi. At tayo po'y magpatuloy, maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu. Upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. One body and many members. And the main passage na ating binasa ay si Kristo ang hinahalin tulad sa iisang katawan. Ulitin ko po, si Kristo ang hinahalin tulad sa iisang katawan.
Kaya sino ang body sa loob ng church? Praise God po sa mga tumugon. Dapat alam po natin kung sino at para kanino tayo naglilingkod. Amen? Para sa ating Panginoon. Church is not a building, kundi ang bawat mananampalataya na nagpupuri at sumasamba kanino? Praise God po sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang design ng Panginoon sa church ay para papurihan siya. Design of the church. Pangalawa po, value of the church. Ano nga ba yung halaga ng simbahan? Verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi na ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Nakakatuwa po, no? Try to imagine this. What if nakapagsasalita nga ang mga ito? Hindi na nga ba sila bahagi ng katawan ng tao? Of course, ang bawat isa pa rin po sa kanila ay bahagi pa rin nito. Ganun rin po sa loob ng church. Sa MCBC, sa Sitio Militar Christian Baptist Church, sa San Jose, sa Vessels of Glory, membro ka man ng church na sinabi ko, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Bakit? Tayo po ay magpatuloy. Sabi po sa verse 19, kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may tuturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Naalala niyo po yung pinag-aralan natin sa aklat ng John na sinabi ng Diyos na He is the vine. Ano po ang sabi doon? Sa John 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. But hindi lang basta vine ang pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili sa aklat ng Juan. Ang sabi niya sa verse 1, sa 1 chapter 15, I am the true vine. Siya daw po ang tunay na puno and my Father is the gardener. Ang ating Diyos Ama naman ang tagapag-alaga. Nalaman natin yung design ng church is to praise Him, and yung value of the church, ang bawat isa pala sa atin ay mahalaga. Ngayon naman po, ano ang assignment o papel natin sa church bilang isang member? At ang ikatlo po na point na gusto ko pong iwan sa bawat isa sa atin is role as church members. At tayo po'y magpatuloy. Sabi po sa verse 21, hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pangang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito ang kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Verse 26,
Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. No division body. Magkaroon tayo ng pagkakaisa-isa. Hindi naman dinisenyo ng Panginoon ang church na magkawatak-watak po ang bawat isa sa atin. Na magsiraan, magkaroon ng alitan sa loob ng simbahan. Hindi niya dinisign na para magkawatak-watak ang bawat isa. Ang church, dinisign niya ito para ang bawat mananampalataya ay magkasundo upang mapalawak ang kanyang ministry at mas marami pa ang makapakinig ng kanyang salita. Ano po yung sabi sa verse 27? Kayong ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Ang bawat isa po sa atin ay bahagi ng simbahan. Alam niyo po na may kahalagahan kung ano ang trato natin sa church. Kung ano ang ginagawa mo sa church, yun rin ang ginagawa mo kay Kristo. Kung paano mo pinapahalagaan ang ministry, ang Sunday school, ang Sunday worship, ganun rin ang pagpapalaga mo sa ating Diyos. Kung paano mo minamahal ang church, ganun rin ang pagmamahal mo sa ating Diyos. Kung paano mo hindi binibigyan pansin ang salita ng Diyos, meaning, ganun lang ang love na meron ka para sa Kanya. Hindi porket may gifts and talents ang ilan sa atin, niyayabang natin po ito sa iba. Instead na iyabang, dapat gamitin natin ito upang maging kapuri-puri ang Panginoon, upang ang lahat ng kataasan ay sa Kanya lang maibigay at hindi ang ating mga sarili ang maitaas. Sabi nga po, failure is not the opposite of success. It is a part of success. Kung sa mga oras na ito, iniisip mo na ikaw ay wala pang bilang sa loob ng church, maaring ito na yung tamang pagkakataon para ipanalangin natin ito. Ito na yung tamang panahon at tamang oras para ipag-pray mo sa ating Panginoon. Lord, ano po ba yung plano niyo po sa akin? Kayo nga po ang maglagay sa akin upang gamitin niyo nga po ako sa inyong ministry upang maging kagamit-gamit po ako sa inyong nga pong simbahan. In conclusion, kung bahagi tayo sa katawan o kay Kristo, anong function mo? Anong purpose mo? God is not call us to go to church. He is calling us to be His church, the hope of the world. Ano yung 3 punto na ating pinag-aralan kanina? Tama po. Ang una po ay design of the church. Ano ang design ng Panginoong sa church? Dapat alam natin. To praise Him. Para lamang siya ay papurihan. At yung ikalawa, value of the church. Yung halaga ng simbahan at halaga ng bawat isa sa atin. At ang bawat isa sa atin ay importante para sa Kanya. At yung panghuli naman po, role as a church members. Ano po yung assignment o papel natin sa church? Dapat alam po ng bawat isa sa atin. At ginagamit po natin ito para siya ay paglingkuran at papurihan. 3 punto na atin pong pinag-aralan sa mga oras na ito, naway nagliwanag ang ating kaisipan upang ang ating pagpupuri, ang ating pagsamba ay mas lalo pa nating panatilihing mas powerful at mas prayerful para sa ating Panginoon Diyos.
Maraming salamat po at sa Diyos po ang papuri.